political will ni Pangulong Marcos ang gumiba at gigiba sa malalaking grupo, sindikato man o politiko na nang abuso at umaabuso sa kapangyarihan at salapi ng bayan. Yung policy na walang kamag-anak, kaibigan, kapartido, panagutin, kung may ebidensya, imbestigahan, kasuhan, ipakulong, napakatindi po nun. At napatunayan na ni Pangulong Marcos na kahit sino kaya niyang ipahuli, ipakulong. Katulad ng ginawa niya kay pagpapatupad ng batas, court order, ipinakukulit, kinakulong si Apollo Quiboloy. Nasundan ng pag-aresto at pinadala sa Dahig, ICC, ang dating Pangulong Duterte. Mabigat na halimbawa yan. Kung yan ay ginawa kay Quiboloy at saka kay Duterte, bakit hindi magagawa yan sa senador? Bakit hindi magagawa yan sa congressman? Bakit hindi magagawa yan sa kahit sinong kontraktor at district engineer o kahit sino pa man na involved sa korupsyon? Yan ang totoong political will. Panagutin sa batas. Yan ang policy ni Pangulong Marcos. Wala siyang pakialam kahit siya pinipersonal ng mga tinatamaan sa kanyang kampanya laban sa korupsyon. Panagutin sa batas. Matindi po ang mga pambabastos, panlalait, pang-insulto ng mga anti-Marcos kay Pangulong Marcos. Pero hindi siya natinag. Hindi rin siya naapektuhan sa mga tinuturing na fake survey na pinapalabas na siya ay walang nagagawa, walang suporta ang taong bayan sa kanya, siya ay nagtatrabaho, at ang sinusuportahan ng taong bayan ay yung biyahera na Vice President na mas madalas nasa abroad, wala sa Pilipinas, tuloy ang sweldo. Ginawa nilang mataas ang survey. Kalukuhan, pambubudol yun. Sinurbay nila yan ay isang barangay lang siguro na nakatira puro mga DDS. Pero kung nationwide ang survey, hindi yun dapat nangyayari. Kasi ang Pangulo ay nakikita nagtatrabaho. Kung nagbibiyahe man, official travel, business at pakikipagrelasyon sa international community. Hindi katulad ng biyahe ng pangalawang Pangulo, puro paninira lang sa kasalukuyang gobyerno. Panlalait kung kani-kanino. Tapos sa survey mataas, ganong kababa ang kaalaman ng mga nasurvey. Pasintabi na po. Nagpagamit kayo, akala nyo gaganda ang buhay nyo. Kalokohan yan, resulta niya. Dito sa political will, ngayon lang nangyari ito ng matindi. Panahon pa ni Cory, Ramos, Erap, Arroyo, nagkaroon din ng matinding political will pero limitado yung panahon ni Aquino, Noynoy Aquino. Dahil na ipakulong niya yung mga dating senador pero pinakawalan pagdating ng Duterte administration. Pagdating ng Duterte administration, puro tapang lang. Pero walang naipakulong. Puro banta lang, pero walang naipakulong. At lalong naging talamak ang korupsyon. Kung ating pagbabasihan na sinabi ng mga diskaya na sila'y nakakuha ng daan-daang bilyon, maraming bilyong pera at project mula 2016 during Duterte administration. Nung hindi pa presidente, si Digong Duterte at mayor pa lang, marami silang project sa Davao. Pero nung maging presidente, naging national na. Doon nagumpisa ang pagpapayaman at luho sa buhay at katawan, ari-arian, loksaricar, mga bahay at iba pa ng mga diskaya. Isa lang yan sa mga kontraktor na nagpasasa. Pero pagpasok ng Marcos administration, nadiskubre ang katiwalian na matindi, ipinatigil at ipinairal ang political will. Yun ang good governance na maganda. Yun ang magandang balita para sa gobyerno at mga Pilipino may-ari ng pera. At ngayon maraming reformang ginagawa. Tuloy-tuloy ang trabaho ng ating Pangulo. Kaya kahit anong gawin ng mga anti-Marcos, hindi nila magigiba ang gobyerno kasi suportado ng mamamayang Pilipino. Kahit na ilang people power na ginawa nila, walang nangyari. Kahit na manawagan ng resign, hindi mag-resign. Sabi, nagsalita ng Pangulo, ba't ako magre-resign? Hindi siya magre-resign. Mag-people power kayo, hindi nyo kaya kasi walang suporta ang militar at polis at mamayang Pilipino. Nag-file ng impeachment, walang nangyari, binasura. Kasi mababaw ang ebidensya. Yung sinasabing pumirma ng GAA. Sinong presidente ang hindi pumipirma ng GAA? Wala. General Appropriation Act, yearly budget. Walang presidente hindi pipirma dyan. Kahit si Duterte, 6 na taon, 6 na GAA ang kanyang pinirmahan.
Bakit walang masabi yung mga Duterte supporters? Sinisilip nila. Kaya daw si Pangulong Marcos dapat ma-impeach ay pumirma ng GAA. Abay, sira ulo kayo. Hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng GAA. Yan ang yearly budget. Pag walang pinirmahang batas tungkol sa budget, bagsak ang gobyerno. Walang budget ang gobyerno. Paano tatakbo? Kaya yung inyong ground na pumirma sa GAA, kaya daw dapat ma-impeach, kababawan ng kaisipan. Hindi nyo alam ang budget law. For your information, kahit ang presidente ay may sakit, pag dumating ang panahon na dumating na sa kanya ang proposed budget for signature, pipirma yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi yun ay budget ng buong gobyerno. Pero kung ang pagbabasyan dapat ma-impeach dahil pumirma ng budget, yan ay kalokohan. Hindi unconstitutional ang pagpirma ng budget. Yan ay constitutional kasi mandato ng Pangulo. Doon sa hindi nakakaintindi. Nagpapanin lang kasi kayo, nagpapapaniwala kayo sa mga vlogger, social media na propagandista ng mga anti-Marcos. Wala naman silang kaalam-alam. Puro paninira lang, puro personal lang. Kita mo yung mga grupo nila, puro personal lang ang banat. Hanggang ngayon nga, ayaw nilang maniwala si Presidente, magaling na eh. Meron pang isang vlogger na kung mag-describe, ang Pangulo daw ay wala na, ayaw lang ipakita. Samantalang araw-araw nasa television at nagsasalita. Ganyan kayong ginagawa kayong, nililin lang kayo ng mga taong yan. Yung mga vlogger na sinungaling, mga vlogger na sa social media na puro paninira, kinakampihan nyo kaya nabubulag kayo. Sa totoo lang. Sila ang nagiging dahilan kung bakit bobo kayo. Sila ang dahilan kung bakit nagiging tanga kayo sa katotohanan. Nakikinig at nanonood kayo dun sa mga puro fake news. Kahit na malakas at healthy ang gobyerno at ang Pangulo, sasabihin malala, critical. Kahit sasabihin, kahit na maraming ginawa, sasabihin nila walang ginagawa. Eh kung walang ginagawa yan, hindi nakulong si Kibuloy, hindi nakulong si Duterte, hindi nakulong si yung mga kontraktor at saka politiko, at marami papakulong. Eh kaya nga nakukulong dahil nagtatrabaho ang Pangulo. Huwag niyong kalimutan ang Presidente ay Chief Executive of, siya ang Chief Executive. Siya yung pinakamataas. Ang lahat ng ginagawa ng kanyang gabinete at ng gobyerno, yan ay base sa kanyang policy. Tapos sasabihin niyo walang ginagawa. Ay di binubudol kayo. Naniniwala kayo yan sa mga propaganda ng anti-Marcos na hulugan. Pagka hinulugan, maganda sinasabi. At nililin lang kayo. Pag walang hulog, wala nang content kasi walang alam. Pasintabi na po. Maraming nasa social media, bogus. Maraming nasa social media, walang alam sa totoong nangyayari at balita. Ang kanilang kabaliktaran. Binabaliktad yung sitwasyon, yun na yung kanilang content. Kaya nagiging bobo at tanga yung inyong mga followers. At kayo-kayo lang yun. Dito sa aking mga channel, pasintabi na, matatalino ang Pilipino. Lalo kung pinatatalino. Dinadagdagan ko ang kanilang kaalaman kasi for information at for education ang aking mga topic. Real talk lagi.